Isipin mong may kaibigan kang biglang nawala. Pero sa halip na humingi ng tulong, patuloy siya nagpapadala ng mga mensaheng tila normal lang ang lahat. Sa una, walang naghinala. Hanggang sa may isang detalye sa mga chat na hindi nagtugma. Isang simpleng pagkakamali ang nagbukas na isang nakakakilabot na sikreto. Nang puntahan ng pulisya ang apartment ng babaeng ito sa Netherlands, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Mula noon, nagsimula ang isang investigasyon na yumanig hindi lamang sa Netherlands kundi maging sa India. Ito ang kaso ni Sharmila Shinde. Nagsimula ang lahat noong tagsibol ng taong 2019 nang makatanggap ang matalik na kaibigan ni Sharmila Shinde sa India ng isang mensahe sa WhatsApp. Karaniwang lamang iyon dahil madalas silang magkausap mula pa noong magkasama sila sa paaralan sa Pune. Kahit lumipat na si Sharmila sa inuupahang apartment sa Raspberry Street sa The Hague, hindi naputol ang kailang komunikasyon. Palagi silang nagpapalitan ng mga good morning message, nagkukwentuhan tungkol sa kailang mga anak at nagrereklamo tungkol sa malamig na panahon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa natanggap na mensahe ng kanyang kaibigan. Ang nakasulat ay nagbibisikleta raw ang kanyang mga anak at kagigising lamang ni Sharmila. Maikli lamang ang mensahe, pero pakiramdam ng kanyang kaibigan ay may mali. Binasa niya itong muli at sa kanya naalala ang malaking pagitan ng oras sa India at Netherlands. Nang matanggap niya ang mensahe, bandang 3:30 pa lamang na madaling araw sa The Hague. Nagtaka siya kung paanong mangyayaring nagbibisikleta ang mga bata sa ganong oras. Bukod pa roon, kilalang maayos na mag-text si Sharmila at hindi ito basta-basta nagpapadala ng putol-putol o kakaibang mga mensahe. Doon na nagsimulang maghinala ang kanyang kaibigan na maaaring hindi si Sharmila ang gumagamit ng kanyang cellphone. Si Sharmila ay 36 na taong gulang at may kambal na anak na parehong 13 taong gulang. Ilang linggo pa lamang siyang lumipat sa The Hague dahil nais niya pang bigyan ng pagkakataon ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Abdut Shinde. Nang hindi na mapakali ang kanyang kaibigan, nakiusap ito sa isa pa nilang kakilala na mas malapit sa The Hague upang puntahan ang apartment ni Sharmila. Ngunit pagdating nito sa kailang bahay, wala namang sumasagot sa kanilang pintuan. Ayon sa mga kapitbahay, ilang linggo na nga nilang hindi nakikita si Sharmila. Maging ang kanyang asawang si Abdut ay sinabing hindi na rin nakapasok sa kanyang trabaho simula pa noong May 17. Dahil dito noong May 21, nagpasya na ang pulisya sa Netherlands na pasukin ang apartment. Sa loob ng bahay, isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanila. Sa loob mismo ng refrigerator, natagpuan nila ang naaagnas ng bangkay ni Sharmila. Ayon sa mga investigador, matagal na siyang patay bago pa siya natagpuan. At habang nasa loob ng refrigerator ang kanyang katawan, may mga mensahe pa rin ipinapadala mula sa kanyang cellphone na tila siya pa rin ang gumagamit nito. Nang matagpuan ang kanyang bangkay noong May 21, wala na sa Netherlands ang kanyang asawang si Abdut Shinde. 3 araw bago iyon, noong May 18, lumipad siya sa Amsterdam patungo Mumbai, India, kasama ang kailang kambal na anak. Dinala niya ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang amang si Madhukar Shinde, isang lugar sa Mumbai. Iniwan niya roon ang mga bata at ang kailang mga gamit. Pagkatapos ay umalis siya at hindi na nga ito muli pang nakita. Noong May 21, sa mismong araw nga natagpuan ang bangkay ni Sharmila, nagsampa rin ng ulat sa pulisya si Madhukar sa pagkawala ng kanyang anak na si Abdut. Upang maintindihan natin kung paanong nauwi sa ganitong trahedya ang buhay ni Sharmila, kailangan nating balikan ang taong 2005. Sa opisina ng Global Shipping Company sa Mumbai, unang nagkakilala sina Sharmila at Abdut. Ayon sa mga nakakakilala kay Sharmila, isa siyang mabait, responsable at madaling pakisamahan. Marami nga siyang matatalik na kaibigan na nakilala niya pa noong nag-aaral siya sa Pune. Samantalang si Abdut naman ay kilala bilang isang mahusay na empleyado na unti-unting umangat ang posisyon sa kumpanya. Kalaunan, nabigyan nga siya ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa. Habang magkasama sila sa opisina, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagsimula silang mag-date noong taong 2005. Ngunit ayon sa ilang mga dating kasama nila,
may mga sinyalis na agad ng problema sa kanilang relasyon. Isang araw nakita ni Abdut si Sharmila na kasamang isa nilang lalaking kaibigan. Kahit wala namang ebidensya na may namamagitan sa dalawa, agad siyang nagselos rito. Sa halip na magtanong o makipag-usap ng maayos, binigyan niya si Sharmila ng isang kondisyon. Sinabi niya na kung tunay siyang mahal nito, kailangan niya na itong pakasalan. Dahil mahal naman ni Sharmila si Abdut at gusto niyang mapanatili ang kailang relasyon, pumayag nga siyang magpakasal na. Noong December 31, 2005, ikinasal sila sa isang civil court ceremony sa Mumbai. Ngunit, ayon sa mga taong malapit sa kanila, hindi natapos doon ang pagsiselos at ang pagkontrol ni Abdut matapos ang kailang kasal. Sa halip, lalo pa itong lumala. Ayon nga sa mga kaibigan ni Sharmila, bago pa sila ikasal ay palihim na siyang binabantayan ni Abdut. Alam nito ang kanyang password sa Facebook, sa kanyang email at maging sa kanyang WhatsApp account. Binabasa rin umano nito ang mga mensahe, sinusubaybayan kung sino ang kanyang kausap, saan siya pumupunta at kung sino ang kanyang nakakasama. Madalas din silang mag-away tungkol sa pera. Ayon nga sa malapit na kaibigan ni Sharmila, gusto umano ni Abdut na kontrolin ang kailang mga ipon at ang gastusin upang maging lubos na umaasa sa kanya ang kanyang asawa. Naniniwala silang ginagawa niya ito upang mahirapan si Sharmila na iwan siya. Isang dati pa nilang kapitbahay sa Pune ang naglarawan nga kay Abdut bilang isang lalaking mahilig mag-utos at kumontrol sa lahat ng bagay sa loob ng kailang bahay. Samantalang si Sharmila naman ay inilarawan nila bilang isang mabait na asawa na mahal ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon sila ng kambal na anak. Umaasa nga si Sharmila na dahil sa kanyang mga anak ay magbabago ang kanyang asawa. Ngunit ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, habang lumilipas ang panahon, lalo lamang lumala ang hindi magandang pagtrato sa kanya ni Abdut. Sa mga lumipas na panahon, mas nagiging seryoso ang mga ginagawa niya sa kanyang asawa, hanggang sa mauwi na nga ito sa mas mabigat na trahedyang naghihintay sa kailang pamilya. Makalipas ang ilang taon, naitalaga si Abdut Shindi ng kanilang kumpanya sa Amsterdam, Netherlands. Habang naninirahan siya roon dahil sa kanyang trabaho, naiwan naman sa Pune sina Sharmila at ang kailang kambal na anak. Dahil malayo sila sa isa't isa, tila nagkaroon ng pagkakataon si Sharmila na muling mabawi ang kanyang kalayaan. Napansin rin ng kanyang mga kaibigan na masaya na siyang muli. Nagsimula na rin siya makipag-ugnayan sa mga dati niyang kaibigan na matagal na nga niyang hindi nakakausap. Isa sa mga ito ay isang abogadong nakilala niya sa isang school reunion. Dito niya na rin unang ibinahagi ang tunay na kalagayan ng kailang pagsasama ng kanyang asawa. Sinabi niyang matagal niya nang pinag-iisipan ang pakikipaghiwalay at humingi siya ng payo kung paano sisimulan ang proseso ng diborsyo. Sa puntong iyon, tila desidido na nga si Sharmila na wakasan na ang kailang relasyon. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang plano, isang pangyayari ang muling nagpabago sa lahat. Noong December 23, 2018, 2 araw bago ang Pasko, umuwi si Abdut sa Amsterdam patungong Mumbai. Hindi malinaw kung ano mismo ang nangyari sa loob ng kailang bahay nung gabing iyon. Ngunit malinaw ang naging resulta. Nawala ng malay si Sharmila at nagtamo siya ng matitinding pinsala sa kanyang muka. Namaga ang kanyang muka, nagkaroon siya ng maitim na pasa sa ilalim ng kanyang kanang mata, isang senyalis ng malakas na pagkakatama. Ayon sa isang kapitbahay na kalaunan ay nakausap ng media, sa halip nga nadalhin si Sharmila sa ospital upang ipagamot, pinigilan umano siya ng kanyang asawang si Abdut na lumabas ng bahay hanggang sa maghilom ang kanyang mga sugat. Tila nais nga nitong walang ibang makakita sa kanyang pasa at manatiling lihim lamang ang nangyari sa loob ng kailang tahanan. Ngunit hindi niya iyon ay tago sa lahat. Nang makita ng mga kaibigan ni Sharmila ang unti-unting pagkawala ng mga pasa sa kanyang muka, kinuhaan nila ito ng mga larawan at ang mga litratong iyon ay kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Pagkaraan ng 5 linggo noong January 31, 2019, na siya ring araw ng anibersaryo ng kailang kasal, nagtungo si Sharmila sa police station at nagsampa ito ng blatter laban sa kanyang asawa dahil sa pananakit nito. Sa panahong iyon, muli ring nakipagkita si Sharmila sa kaibigan niyang abogado para pag-usapan ang pag-file ng kanyang diborsyo. Ikinuwento niya rin sa mga malalapit niyang kaibigan ang lahat ng pinagdadaanan niya. Pinayuhan nga siya ng kanyang mga kaibigan na tuluyan niyang iwan ang kanyang asawa.
Pero hindi nga iyon naging madali. Habang nasa Amsterdam, patuloy na kinukumbinsi ni Abdut si Sharmila na lumipat sa Netherlands kasama ang kailang mga anak. Paulit-ulit umano siyang tumatawag at hinihikayat ang kanyang asawang sumama na sa kanya. Sa una, mariin siyang tumanggi. Kakafile pa lamang niya ng reklamo laban sa kanyang asawa at nagsisimula na nga rin siyang humingi ng payo tungkol sa diborsyo. Wala nga siyang balak na manirahan sa ibang bansa kasama ang lalaking ilang linggo pa lamang nga ang nakalipas ay nanakit sa kanya. Pero kalaunan, nagbago ng paraan si Abdut. Ginamit umano nito ang kailang mga anak para mapilit si Sharmila na sumama. Ayon sa mga kaibigan ni Sharmila, ayaw talaga nitong umalis ng Pune. Pero napilitan lamang siyang pumunta sa Netherlands dahil nag-aalala nga siya sa kanyang mga anak. Hindi naman naging malinaw ang lahat ng detalye kung paano napapayag ni Abdut si Sharmila. Pero ayon sa mga eksperto, sa mga kaso ng pang-aabuso sa pamilya, madalas gamitin ng mapang-abusong asawa ang kailang mga anak para kontrolin ang kailang partner. Dahil dito, maraming nga nagiging biktima. Dahil dito, maraming biktima ang nahihirapang umalis sa relasyon kahit gusto na nga nila makawala. Sa kabila ng takot niya, pumayag si Sharmila na sumama sa Netherlands. Pero bago siya umalis, gumawa siya ng isang bagay na nagpapakita kung gaano siya nag-aalala para sa sarili niyang kaligtasan. Pinapirma niya si Abdut sa isang affidavit. Isa itong legal na dokumento kung saan nangako si Abdut na hindi niya sasaktan si Sharmila. Pagsapit ng unang bahagi ng 2019, lumipad nga si Sharmila patung Amsterdam kasama ang kanyang kambal na anak. Bitbit niya ang affidavit na pirmado ni Abdut, ang reklamo na nauna niyang isinampa sa pulisya sa Pune at ang kontak ng abogado na tumutulong sa kanya sa plano niya mag-file ng diborsyo. Lumipat silang mag-anak sa isang inuupahang apartment sa Raspberry Street sa The Hague. Pero sa loob ng bahay na iyon, may nangyaring hindi nalaman ng sinuman. Ang tanging sigurado ay hindi na nga muling nakalabas pa ng buhay si Sharmila. Samantala, dahil matagal ngang itinago ang kanyang bangkay, nahirapan ang mga investigador sa Netherlands na malaman ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ayon sa hipag niyang si Harina City, may mga bakas ng pinsala sa katawan ni Sharmila. Dahil sa mga ebidensyang nakalap, itinuring ng pulisya ng Netherlands na isang murder case ang nangyari at idineklara na si Abdut bilang pangunahing sospek. Ayon din sa ilang mga kaibigan ni Sharmila, matagal na umano siyang pinahihirapan ng kanyang asawa. May ilan pa ngang naniniwala na sinadya niyang dalhin ang kanyang asawa sa Netherlands para doon ito patayin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sigurado kung matagal na bang pinagplanuhan ni Abdut ang lahat o kung ano talaga ang nangyari sa loob ng apartment. Pero base sa investigasyon, pinaniniwala ang namatay si Sharmila noong April 2019. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na magtanong ang 13 taong gulang na kambal kung nasaan ang kailang ina. Sinabi umano ni Abdut na magkikita na lamang sila sa India dahil bata pa sila at nagtitiwala sila sa kanilang ama. Naniwala ang mga bata. Noong May 18, 2019, sinama nga ni Abdut ang kanyang mga anak sa Mumbai. Iniwan niya ang mga ito sa kanyang ama at hindi man lamang nga ipinaliwanag kung nasaan si Sharmila. Pagkatapos noon, umalis siya at tuluyan na itong nawala. Hindi rin muna nagbigay ng karagdagang detalye ang pulisya tungkol sa mga sugat na nakita sa kanyang katawan dahil bahagi pa iyon ng kailang patuloy na investigasyon. Ipinaliwanag nilang mas magiging malinaw lamang ang buong pangyayari kapag natuntun na at naimbestigahan si Abdut. Patuloy ang mga proseso sa Netherlands at ibinalik naman sa India ang labi ni Sharmila. Noong May 23, 2019, sinalubong ng kanyang ina ang labi ni Sharmila sa kailang tahanan sa Mumbai. 15 taon na ngang pumanaw ang ama ni Sharmila, kaya't ang kanyang ina na lamang ang humarap ng mag-isa sa pinakamabigat na pagsubok na pinagdadaanan ng kailang pamilya. Agad ring isinagawa ang kanyang libing. Habang lumalalim nga ang investigasyon, isa pang nakakagulat na detalye ang natuklasan ng mga otoridad. Lumabas na kahit patay na si Sharmila, may mga mensahe pa rin ngang ipinapadala mula sa kanyang cellphone na parang siya pa rin ang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ngunit agad nga itong napansin na malalapit sa kanya dahil iba ang paraan ng pagtitext nito. Ayon pa sa ilang mga kaibigan ni Sharmila, hindi ito ang unang pagkakataong may ibang nagpadala ng mensahe gamit ang kanyang cellphone. Sinabi nilang noon pa man ay may access na nga si Abdut sa kanyang social media. Dahil alam nito kung paano magsalita at magsulat ang kanyang asawa,
Nagagawa umano nito magpadala ng mga mensahe sa mga kaibigan ni Sharmila upang makakuha ng impormasyon o magkunwaring si Sharmila mismo ang kausap nila. Ngunit sa pagkakataon ngang ito, napansin ng kanyang mga kaibigan ang kakaibang paraan ng pagte-text nito ng mensahe. Ang kailang pagdududa ang naging isa nga sa mga unang dahilan kung bakit nagsimula ang investigasyon, at kalaunan ay naglantad ito ng isa pang pinakanakakagimbal na krimen na nangyari sa isang pamilya sa India at sa Netherlands. Ang cellphone at laptop na pinaniniwala ang ginamit sa pagpapadala ng mga mensahe gamit ang pangalan ni Sharmila ay kalaunan din natagpuan sa bahay ng ama ni Abdut. Matapos ngang matuklasan ang bangkay ni Sharmila at opisyal na idineklara ng pulisya ng Netherlands si Abdut bilang pangunahing sospek sa kaso, humingi na nga sila ng tulong sa Interpol at nagpadala ng formal na kahilingan sa pulisya ng Mumbai upang mahanap at arestuhin siya. Ngunit sa panahong iyon, ilang araw na nga nagtatago si Abdut. Hindi na rin niya ginagamit ang kanyang sariling cellphone upang hindi siya matunto ng pulisya. Sa halip, nakikitawag lamang siya gamit ang mga cellphone ng estranghero. Paminsan-minsan ay tinatawagan niya nga ang kanyang ama upang kamustahin ang kanyang mga anak. Ngunit tumatanggi siyang umuwi kahit paulit-ulit na nga siyang pinapakiusapan ng kanyang ama na harapin ang nangyari. Kalaunan, may natanggap na nga na impormasyon ang mga otoridad na nakita umano si Abdut sa rehiyon ng Konkan sa estado ng Maharashtra. Ayon sa mga ulat, bumibisita pa siya sa ilang mga templo sa lugar. Ngunit matapos ang huling ulat na nakita siya roon, wala nang nakasunod sa kanyang kinaroroonan at tuluyan na nga siyang naglaho. Habang tumatagal ang paghahanap, nagsimula ring lumabas ang mga problema sa koordinasyon ng otoridad ng India sa Netherlands. Ayon sa ilang opisyal ng pulisya sa Netherlands, mula pa sa unang araw ay si Abdut na nga ang pangunahing sospek at agad nga sila nagpadala ng dokumento sa Interpol at sa pulisya ng Mumbai. Sa kanilang kahilingan, malinaw nilang hinihiling na hanapin, arestuhin at ibigay sa mga otoridad ng Netherlands si Abdut dahil nakaharap siya sa kasong pagpatay. Ngunit ayon naman sa pulisya ng Mumbai, ang una nilang natanggap na kahilingan ay hanapin lamang ang sospek at hindi ito agad arestuhin dahil ang kaso ay nangyari sa ibang bansa. Nang linawin at muling ipadala ng Netherlands ang kailang kahilingan sa pamamagitan ng Interpol, sinabi naman ng pulisya ng Mumbai na naantala ang paghahanap dahil hindi malinaw ang naunang utos. Dahil dito, muli sila nagsimula ng panibagong operasyon. Naglabas sila ng lookout circular, isang opisyal na abiso na ginagamit sa India upang bantayan ang isang tao na pinaghahanap ng mga otoridad. Ginawa ito upang maalerto ang mga paliparan, istasyon ng tren at mga terminal ng bus. Sinuri rin nila ang mga bank transaction at gumamit ng cyber team upang subaybayan ang posibleng galaw ni Abdut. Pero ayon sa mga ulat, hanggang September 2019, 4 na buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Sharmila, hindi pa rin siya natatagpuan o naaaresto. Kasabay nito, patuloy namang lumalaban ang mga kaibigan ni Sharmila upang mabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit. Hiniling nila sa mga nakakataas na opisyal ng pulisya sa Pune na gawing formal na kasong kriminal ang naunang blatter na isinampa ni Sharmila noong January 2019, kaugnay sa pananakit sa kanya. Mahalaga ang hakbang na ito dahil kapag naging formal na kaso na ang reklamo, obligado na ang pulisya na magsagawa ng formal na investigasyon at maaari itong magsilbing karagdagang ebidensya sa kasong pagpatay. Nakipagpulong pa ang ilan sa mga kaibigan sa Joint Commissioner of Police sa Pune upang hilingin ang pagpapataas ng reklamo. Nangako naman ang opisyal na rerepasuhin nila ang kaso at ibibigay ang lahat ng posibleng tulong. Ngunit ayon sa mga huling ulat, hindi malinaw kung naisagawa na ito. Isa nga sa mga kaibigan ni Sharmila ang nagsabi na malinaw ang lahat ng ebidensya na tumuturo kay Abdut, ngunit nananatili pa rin itong malaya. Hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang walang kasagutan sa kasong ito. Dahil sa Netherlands nangyari ang pinaniniwalaang pagpatay, ang pulisya roon ang nangunguna sa investigasyon. Ngunit dahil sa India ang pangunahing sospek na si Abdut, naging mas mahirap ang paghahanap at pag-aresto sa kanya. Mahigit 6 na taon na nga ang lumipas, ngunit nananatili pa rin bukas ang kasong ito. Patuloy nga naghihintay ng hustisya ang pamilya at mga kaibigan ni Sharmila, isang mapagmahal na ina na nawala ng buhay sa isang malagim na paraan. Mas lalong nakakadurog ng puso na ang kanyang bangkay ay natagpuan sa loob ng refrigerator na para bang nabaliwala
Ang lahat ng taong inilaan niya sa taong minahal at pinagkatiwalaan niya. Isang eksenang mahirap isipin at lalong mahirap tanggapin. Hanggang sa ngayon nananatiling sariwa pa rin ang sakit na iniwan ng kasong ito. Habang patuloy na malaya ang pangunahing sospek, hindi maiwasang mangamba ng marami. Paano kung mayroon pa siyang ibang mabiktima kung hindi siya agad mahaharap sa batas? Hanggang kailan siya makakaiwas sa pananagutan? Umaasa nga ang pamilya ni Sharmila na balang araw ay mahanap siya at luyang mapanagot sa batas upang sa wakas ay makamit ni Sharmila ang hustisyang matagal nang hinihintay at nang wala ng iba pang pamilya ang makaranas ng kaparehong trahedya. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.